Hi everyone! Welcome back to our channel. Kabayan Amor is back. So, medyo matagal-tagal ako hindi naka-vlog mga kabayan. So, kumusta po lahat ng mga kabayan kong plantito at plantita dyan? And shout out again sa mga nanonood ng aking mga previous video. Shout out din sa plantito at plantita na nanonood sa akin ngayon. So, before tayo mag-proceed sa ating vlog for today, so may isa shout out lang po muna ako. So, nagpapa-shoutout lang po si Madam Loretta Esporna. Sabi niya, Miss Amor, pa-shoutout po Loretta Esporma from Mulanay, Quezon. And nagpapa-shoutout din uli si Miss Essenery. Miss Amor, ako po pa-shoutout rin po sa next vlog mo. So, yan po ang mga nagpapa-shoutout sa akin. So, for today's vlog, mga kabayan, is yung nakikita niya sa aking harapan is itong ating Tiger Tooth Aloe or Aloe Jobina. So, Aloe Jobina, din common name niya is Tiger Tooth Aloe or baliktad. So, si Tiger Tooth Aloe ang ating pag-uusapan for today's vlog. So, just keep on watching! We're back mga kabayan, no? So, nakikita nyo ngayon is yung ating Aloe Jobina or yung Tiger Tooth Aloe. So, paano ko ba na-maintain na magiging ganito kakapal yung aking mga Tiger Tooth Aloe? So, una po sa lahat, yung pinaka-mother po nila is ito yung pinaka-mother nila, which is I think 3 years na to sa akin, and then hindi ko pa siya na lipat talaga ng ibang pot since dumating siya sa buhay ko. So, dumating sa buhay ko. So, ito yung pinaka-mother nila, and then ito is mas marami pa kaysa mother. Yan, so ano siya, super lash. Marami siya kaysa mother. And then this one, yan, kung makikita nyo dyan. And itong mga maliit na pots dito. And marami pa akong maliit na pots. So, ito lang yung lalagay natin. So, sa pagsisimula mga kabayan, kung mag-iisip kayo na magtanim kayo ng Tiger Tooth Aloe or gusto nyo magkakaroon ng Tiger Tooth Aloe or Aloe Jobina, so first thing, i-consider nyo is yung tamang soil mix para sa kanya, which is yung very fast draining soil yung gagamitin natin kay Aloe Jobina. Second is i-consider nyo din yung lagayan niya, which is mayroon siyang bright shaded area. Bakit? Si Aloe Jobina is mas pinipili niya yung mag-stay siya sa shaded area to maintain ng pagka-green ng kulay niya. So, once si Aloe Jobina is lalagay niyo sa direct sun, is hindi po maganda yung result niya kasi may nilagay ako na nakapulsan ngayon. 1 week before ko siya inisipan na i-vlog. So, nilagay ko siya doon. So, ang pangit po ng resulta niya. So, mas advisable kay Aloe Jobina ang bright shaded area to maintain the color ng pagka-green niya. So, paano nga ba, sa pagdidilig naman muna tayo, paano nga ba ang tamang pagdilig kay Aloe Jobina? So, ang tamang pagdilig sa kanya mga kabayan is, according to my sources, best way ng pagdilig kay Aloe Jobina is soak and dry method. So, I don't know kung okay ba sa inyo ang soak and dry method. Basta sa akin, lahat ng mga cactus and succulents ko is soak and dry talaga sila. Take nyo lang po yung soil dito sa top ng pot niya dito. Yan, check nyo lang kung dry at idiin nyo pa hanggang 1 to 2 inches. So, mapipil nyo kung moist pa yung soil niya or hindi. So, pag hindi na siya moist, so that's the time na po na didiligan natin. Pero pag medyo mabasa-basa pa, so wag nyo po munang diligan. Sa palatandaan ko naman is chine-check ko yung leaves
pinipisil ko lang, tapos kung ano na siya, kung malambot na siya, so dinidiligan ko na rin siya. So paano nga ba ang pag-propagate ng ating aloe juvena? So si aloe juvena is dalawa lang po yung paraan niya to propagate. So una is cutting propagation, kasi itong mga maliliit na pot dito, ayan, is cutting propagation lang po, yan sila, and mayroon na din siyang pops dito, ayan, so lahat sila may mga pops na, ayan, and this one also, so cutting propagation lang po yan sila. So cutting propagation is like ganito, is medyo naghahaba na siya, so ayaw ko siyang putulin, no? So ano siya, basta wala yung cutter ko. So, cutting propagation is kailangan gumamit kayo ng very sharp scissor or cutter or kutsilyo para isahang pugot lang at hindi masasaktan yung ating halaman. So, may nahulog dito, guys. Ayan. So, look at this one. Ayan. So, never pa ako nakaano na nag-flower ang aking aloe juvena. So, cutting propagation is ika-cut lang natin. Kasi dito ako kumukuha, lahat ng ito is dito ako kumukuha sa mother. Ayan, so cutting. At may tumubo na rin dito. And here. So, magka-cut lang po tayo dito or kahit saan. Ayan, magka-cut lang po tayo dyan. And then, up to you kung ano ninyo, air dry ninyo for how many days. Pero ako usually pag nag-cutting propagation po ako is never po ako nag-air dry, so cut then tusok agad. So ito yung mga dito sa ating right side, yung mga maliliit. And then next one is through offset, like ganito mga kabayan, like ganito, marami na siyang baby. So pag gusto nyong tanggalin si baby, so tatanggalin nyo lang po siya. Ay, it's so big. May nakita ako. Big. Ay! Yan. So, pwede nyo i-cut dito sa pinaka-bottom or pwede nyo itanggalin siya sa pot kung gusto nyo siyang i-repat, no? Tapos, mas madali sa kanya tanggalin yung mga babies niya kasi parang iganon mo lang siya, i-separate mo lang siya. So, yun ang dalawang paraan kung paano ang pag-propagate ng ating aloe juvena. Kasi hindi po siya pwede sa dahon, hindi siya pwede leaf propagation, only cutting lang po siya and offset or pop. So, yun lang po ang paraan kung paano natin siya i-propagate. So, sa aloe juvena naman is, ano siya, pwede siya sa indoor, pwede siya sa outdoor. Kung naka-indoor siya, is dapat maanuhan siya ng bright shaded area. And then, minimize lang po yung pagdilig sa kanya kung naka-indoor siya. Kasi, pag lagi nyong dinidiligan habang naka-indoor siya, tapos hindi siya nakakuha ng enough sunlight, so, nangyayari po sa kanya is malanta hanggang magmashi hanggang sa say goodbye na. So, pag naka-indoor again, wag masyadong diligan. Dapat nakaharap siya sa bright shaded area. So, pag outdoor naman mga kabayan is same lang din. Always in a bright shaded area. So, kasi ito sila lahat naka-bright shaded ito area. And then, basta ayaw niya sa arawan kasi pangit yung resulta niya pag nasa arawan talaga siya. So, like ganito, shaded, ang mataba po yung dahon niya. Pag pinipisil mo siya, parang ang lusog-lusog. Pero once ilagay mo ito sa sun is, papayat yung mabilog-bilog, mataba-taba na dahon, papayat siya, and then mag-change yung color niya. So, kung nakikita nyo dito, yung mga dry na ito, mga dry leaves, so, normal lang po iyan. Kasi matanda na rin itong aking nasa orange spot. And then, mind nyo mga kabayan, ito po, yan, is wala po iyang hole, wala siyang drainage, ayan, wala siyang drainage, pero, in-estimate ko yung water na dinidilig ko sa kanya, and this one is parang 2 years na din to sa akin, 2 years na siya, one time naka-rain or shine to, and then, kinuha ko siya, and nilagay ko siya sa
shaded area. So, na ganito na po yung itsura niya. Nagiging, ano na siya, plump. Ayan. So, marami na siya anak ngayon. So, yan lang po ang aking vlog for today, mga kabayan. So, hopefully, madali ang vlog lang kasi ito. Wala sa plano, kaya haggard ang pagmumukha ko. So, hopefully, may na-share ako sa inyo kung paano natin alagaan ang ating aloe jubina or tiger tooth aloe. So, maybe sa susunod na vlog is iba-vlog ko siya uli, yung formal na vlog, yung nag-study na ako. Kasi ngayon hindi ako naka-study sa kanya. Yung mga ginagawa ko lang na basic lang na ginagawa ko kung paano ko sila na-maintain ng ganito ka-lusog. So, thanks for watching everyone. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do consider to subscribe my channel and click the bell button para maging update po kayo sa susunod kong mga vlog. So, stay safe everyone. Merry Christmas. God bless.